Matapos marinig ang paliwanag ng Heaven's Will ay napaisip si Ming at napagtanto na anuman ang kanyang kasalukuyang antas ay magiging pamantayan din ng iba kaya lahat ng kalahok ay mapapantay sa parehong level ng lakas sa loob ng trial. Ipinaliwanag ng Heaven's Will na ang mga resources sa trial ground ay mahalaga ngunit limitado kaya kinakailangan nilang makipag-agawan dito at upang makuha ang mga ito ay kailangan nilang talunin at patayin ang isa't isa. Sa ganitong paraan ay mas lalakas ang matitira at tanging ang pinakamalakas lamang ang makakaligtas at makakapasa sa susunod na yugto. Nagtanong si Ming kung siya lamang ba ang mula sa Tianyuan Continent o may iba pa bang kalahok at ipinaliwanag ng Heaven's Will na dati ay siya lamang ngunit nagbago na ang sitwasyon dahil may dalawa pang henyo na nauna nang ipinadala sa trial ground kung saan ang isa ay mula sa Kishan sect at ang isa naman ay mula sa Immortal Shrine at kasalukuyan na silang nakikipaglaban doon. Sa puntong ito ay napagtanto ni Ming na may mga karibal siyang maaaring maging kasing lakas o mas malakas pa sa kanya lalo na kung makakakuha ang mga ito ng mas maraming resources habang tumatagal ang laban. Naunawaan niya na hindi na siya nag-iisa sa antas na ito at kailangan niyang maging mas maingat. Binuksan ng Heaven's Will ang isang portal at agad siyang pinapasok dito upang ipadala sa trial ground habang binibigyang diin na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pag-survive upang makapagpatuloy sa susunod na yugto. Sa kanyang pagdating ay napunta si Ming sa isang kakaibang planeta na puno ng mga nilalang na hindi niya pa nakikita noon at agad siyang napadpad malapit sa isang lawa. Sa sandaling ito ay agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang crystal upang maging invisible bilang pag-iingat dahil alam niyang ang bawat nilalang na naririto ay maaaring isang henyo na tulad niya. Habang dahan-dahan siyang kumikilos ay pinagmasdan niya ang kapaligiran at napagtanto na ang lugar ay hindi isang maliit na mundo kundi isang ganap na planeta na may sariling likas na enerhiya. Ipinaliwanag ng Invisible Sword na ang lugar na ito ay tila isang tunay na mundo kung saan dati ay may mga tao ngunit sa kasalukuyan ay kakaunti na lamang ang natitira at karamihan ay mga kakaibang nilalang. Napansin din na tila sinadya ng mga dating naninirahan na lisanin ang lugar na ito upang maging arena ng pagsubok kaya naging tahimik at puno na lamang ito ng mga hayop at nilalang na may kakaibang anyo. Napagtanto ni Ming na napakalawak ng lugar kaya magiging mahirap hanapin ng ibang kalahok kaya kailangan niyang humanap ng paraan upang mapalawak ang kanyang saklaw ng pagmamasid. Dahil dito ay nag-isip siya ng paraan upang magkaroon ng maraming mata at tainga na makakatulong sa kanya. Mabilis siyang lumipad habang naghahanap ng mga nilalang na maaari niyang kontrolin tulad ng mga demon insects na ginamit niya noon ngunit matapos ang 3 araw ng paghahanap ay wala siyang natagpuang ganitong uri ng nilalang. Sa gitna ng kanyang paghahanap ay napansin niya ang isang grupo ng mga ibon sa kalangitan na may kakaibang galaw kung saan ang kanilang pinuno ay nangunguna habang sinusundan nito ng iba. Napagtanto ni Ming na ang mga ibong ito ay pinamumunuan sa pamamagitan ng tunog o awit kaya kung makokontrol niya ang pinuno ay makokontrol niya ang buong grupo. Dahil dito ay agad siyang gumawa ng isang formation upang hulihin ang pinunong ibon at nang may sigaw niya ito ay nabangga ng ibon ang formation at bumagsak mula sa himpapawid. Sa sandaling ito ay mabilis na kumilos si Ming at nahawakan ito sa leeg. Sa kanyang paghawak ay napansin niyang ang mga pakpak ng ibon ay matitigas at matalim na parang espada kaya kung hindi niya ito nahawakan ng maayos ay maaari siyang masugatan ng matindi. Habang hawak ni Ming ang Bird King sa leeg ay agad itong nagwala at nagpakawala ng galit dahil sa paglapastangan sa kanyang posisyon bilang pinuno ng mga ibon. Hindi ito nagpatalo at patuloy na nagbanta ngunit nanatiling kalmado si Ming at malinaw na ipinakita na wala siyang pakialam sa kayabangan ng nilalang na ito dahil ang kailangan lamang niya ay ang tulong nito. Hindi nagtagal ay lalo pang tumindi ang galit ng Bird King at tumangging sumunod kaya agad na hinigpitan ni Ming ang kanyang hawak sa leeg nito hanggang sa unti-unti itong mawalan ng hininga. Sa puntong ito ay napilitan ng ibon na magmakaawa dahil ramdam na nito ang papalapit na kamatayan kaya mabilis itong nagbago ng tono at nagpahayag ng pagsunod. Ipinakita ni Ming ang dalawang pagpipilian na walang puwang para sa pagtanggi kaya malinaw na napilitan ng Bird King na sumunod upang mailigtas ang sarili. Ngunit sa halip na pilitin lamang ito ay nag-alok si Ming ng isang kasunduan kung saan kapalit ng tulong nito ay bibigyan niya ito ng jujube fruit na agad namang nakaakit sa atensyon ng ibon. Sa sandaling makita ng Bird King ang prutas ay agad itong napatakam at walang pag-aalinlangang tinanggap ang alok kaya ibinigay ni Ming ang prutas at mabilis itong kinain ng ibon na nagdulot ng matinding kasiyahan dito dahil sa kalidad ng lasa at enerhiyang taglay nito.
Matapos nito ay ipinaliwanag ni Ming ang kanyang utos kung saan kailangan lamang ng Bird King na ipag-utos sa kanyang mga kasama na huwag umatake sa mga tao at sa halip ay magkalat sa iba't ibang direksyon upang hanapin ang mga katulad ni Ming at agad siyang balitaan sa oras na may makita. Agad namang tinanggap ng Bird King ang gawain at nagsimulang umawit ng kakaibang tunog na nagsilbing utos sa buong kawan. Sa isang iglap ay kumalat ang mensahe sa lahat ng ibon at sabay-sabay silang lumipad sa iba't ibang direksyon na may napakabilis na galaw upang hanapin ang mga target. Ipinaliwanag ng Bird King na ang bilis ng mga ibon ay halos kasang bilis ang kidlat kaya hindi magtatagal ay makakahanap sila ng mga tao na hinahanap ni Ming. Sa puntong ito ay nanatiling kalmado si Ming at naghintay habang inihanda ang kanyang kapalit na gantimpala para sa ibon sa oras na makumpleto nito ang gawain. Sa bagong tagpo ay ipinakita ang dalawang hunter na nagmula sa ibang planeta at kabilang sa ibang civilization at kapansin-pansin ang kanilang lakas at kakaibang presensya sa lugar. Ang mas matandang hunter ay nakaramdam ng kakaibang katahimikan sa paligid dahil bukod sa iilang nilalang na kanilang nakita wala nang ibang gumagalaw o nagpapakita kaya nagdulot ito ng pakiramdam na tila pinabayaan ang lugar. Dahil dito naisip niyang walang saysay ang ganitong uri ng pagsubok kung saan kailangan pa nilang maghanap ng matagal para lamang makapatay ng iisang kalaban kaya mas nanaisin niyang matapos agad ang lahat upang makuha ang gantimpala. Ang kanyang kasamahan ay nanatiling kalmado at ipinaalala na hindi kailangang magmadali dahil sa oras na makahanap sila ng target ay madali na lamang nila itong mapapatay at mas mainam na gamitin ang oras upang tiyakin ang kanilang panalo. Para sa kanila malinaw na ang layunin ng pagsubok ay lipulin ang lahat ng kalahok at walang makakaligtas hanggat hindi natatapos ang laban. Sa kanilang pananaw ang mga kalabang mula sa ibang mundo ay mahihina at hindi karapat-dapat ituring na banta dahil sa mababang antas ng kanilang cultivation at maging ang mga nauna nilang pinatay ay hindi man lamang nakapagbigay ng hamon. Ipinakita rin kung paanong ang mas matandang hunter ay may daladalang mga bungo na nakakabit sa kanyang baywang bilang patunay ng kanyang mga pinatay at ipinagmamalaki niyang maging ang kanilang mga alipin mula sa ibang civilization ay mas malalakas pa kaysa sa mga kalahok sa lugar na ito. Para sa kanya kahit ang mga mula sa Immortal Civilization at Buddha Civilization ay hindi rin sapat upang maging kapana-panabik na kalaban kaya nawawala ang kanyang interes sa paghunt. Habang sila ay nag-uusap isang kakaibang nilalang na nasa loob ng tainga ng mas matandang hunter ang nagsimulang kumislap at agad itong nagbigay sa kanya ng kasabikan dahil ito ay senyales na may malapit na isang espesyal na presensya. Dahil alam niyang tumutugon lamang ang nilalang na ito kapag may malapit na mula sa Immortal Shrine agad nilang tinukoy na may isang babae sa paligid na maaaring maging susunod nilang target kaya mabilis silang kumilos upang habulin ito. Samantala ay pinakita si Ming na nananatiling kalmado habang nasa cultivation samantalang ang Bird King ay nagmamasid sa kanyang kapaligiran habang kumakain ng prutas na ibinigay ni Ming kung saan napansin ng ating bida na kakaiba ang katahimikan ng lugar lalo na sa gabi. Karaniwan ay puno ng ingay ang kagubatan dahil sa galaw ng mga hayop ngunit sa pagkakataong ito ay walang anumang tunog na maririnig kaya napagtanto niyang may mas makapangyarihang nilalang na nagdudulot ng takot sa lahat ng nasa paligid. Habang pinagmamasdan ng sitwasyon biglang nagbalita ang Bird King ang papalapit na presensya ng tao kaya agad ginamit ni Ming ang kapangyarihan ng kanyang virtualization secret crystal at tuluyang nawala sa paningin. Sa sandaling ito ay dumating ang dalawang hunter sa kanyang kinaroroonan at agad silang nagsimulang magmasid sa paligid gamit ang kanilang matatalas na pandama bilang bihasang mga hunter upang tuklasin ang anumang bakas ng presensya ng taong naramdaman nila. Paglapag ng dalawang hunter sa lugar agad nilang sinuri ang paligid dahil may naramdaman silang presensya kanina. Napansin nilang tila may taong naririto ngunit bigla itong nawala kaya lalo silang naging alerto at nagmasid sa bawat sulok. Sa kanilang pagsusuri na pag-isip-isip nilang maaaring nagtatago lamang ito sa malapit marahil sa likod ng puno o malaking bato dahil bilang mga hunter ay sanay silang magtago at magmasid nang hindi napapansin. Dahil dito lalo nilang pinatalas ang kanilang pandinig at paningin buo ang kumpiyansa na mahahanap nila ang kanilang target kahit saan pa ito magtago. Sa likuran nila biglang narinig ang tinig ni Ming na kalmado at malinaw na nagtatanong kung siya ba ang hinahanap nila. Nagulat ang dalawang hunter at agad na lumingon at doon nila nakita ang ating bida na tila biglang sumulpot mula sa kawalan. Agad nilang naisip na gumamit ito ng virtualization crystal kaya nagagawa nitong maglaho at muling lumitaw kahit saan na para bang kayang lumusot sa espasyo.
Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na naghanda para umatake kay Ming, dala ang hangaring patayin ito at kunin ang virtualization crystal para sa kanilang sarili. Sabay silang sumugod, ngunit sa bawat galaw nila ay maayos na nakakaiwas ang ating bida na parabang binabasa nito ang bawat kilos nila. Sa gitna ng labanan, napansin ni Ming ang labis nilang kasakiman at inisip na mas mabuting ipakilala muna ang sarili bago tapusin ang laban. Sa kabila ng patuloy na pag-atake ng dalawang hunter, kalmadong ipinahayag ni Ming ang kanyang pangalan at pinanggalingan bilang isang mula sa Tianyuan Continent na kabilang sa Martial Civilization. Hindi ito nakaapekto sa dalawang kalaban at nagpatuloy lamang sila sa paglapit, tila walang pakialam sa kanyang pinagmulan. Sa halip, ipinakilala rin nila ang kanilang sarili bilang sina Greedy Snake at Evil Tiger na nagmula sa Zawa Continent at bahagi ng Hunter Civilization. Pagkarinig nito, napaisip si Ming tungkol sa Hunter Civilization dahil hindi pa niya ito naririnig noon at doon niya napagtanto na maaaring isa lamang itong primary civilization na mas mababa ang antas kumpara sa kanilang martial civilization na nasa intermediate level. Dahil dito, mas naging malinaw sa kanya ang agwat ng kanilang lakas kahit pa magkapareho ang kanilang cultivation level. Biglang sabay na sumugod ang dalawa, ipinapakita ang kanilang kumpiyansa sa sariling kakayahan at sinasabing kapag pinagsama nila ang kanilang lakas ay walang makakatakas sa kanila. Ngunit sa mismong sandali ng kanilang pag-atake, muling naglaho si Ming at nagdulot ito ng kalituhan sa dalawa dahil hindi nila ito matukoy kung saan naroroon. Habang sinusubukan nilang hanapin ang ating bida, ginamit ng isa ang kanyang matalas na pang-amoy upang matunton ang bakas ni Ming. Tahimik siyang umamoy sa paligid na parang aso habang pinipilit tuklasin ang lokasyon ni Ming, ngunit sa oras na ito ay unti-unting kumalat ang makapal na usok sa paligid. Hindi ito ordinaryong usok kundi ang lason na pinakawalan ni Ming, isang kakayahang natutunan niya mula sa kanyang godmother. Habang patuloy na humihinga ang dalawang hunter, hindi nila namalayang pumapasok na sa kanilang katawan ang lason. Unti-unting nagbago ang kulay ng kanilang mukha hanggang sa maging berde at doon lamang nila napansin na may mali sa kanilang kalagayan. Naguluhan sila at nagtanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari, ngunit habang tumatagal ay lalo pang lumalala ang epekto ng lason sa kanilang katawan. Habang patuloy na kumakalat ang lason sa kanilang katawan, bumigay ang kanilang tuhod hanggang sa tuluyan silang bumagsak sa lupa at natunaw na parang asido, at sa sandaling ito ang dalawang hunter ang naging biktima ng paghunt. Napansin ni Ming na napakadaling gamitin ang lason laban sa mga kalaban na walang sapat na kaalaman tungkol dito, at dahil dito ay lalo niyang naunawaan ang kahinaan ng mga mula sa mababang uri ng civilization. Nakita niya na kahit pa tinatawag na mga henyo ang mga naririto, ang kanilang kakayahan ay hindi hihigit sa mga Holy Son ng Holy Land. Ipinaliwanag ni Bame In kay Ming na ang kanyang martial civilization ay nasa intermediate level habang ang kanyang mga napatay ay mula sa primary level, kaya malinaw na mas mataas ang kalidad ng kanyang pinagmulan. Dahil dito, kahit magkapareho ang cultivation level ng mga cultivator mula sa iba't ibang civilization, magkakaroon pa rin ng malaking agwat sa kanilang tunay na lakas. Dagdag pa ng Invisible Sword na tama ang paliwanag at dapat mag-ingat si Ming sa mga mula sa advanced civilizations dahil kapag nakatagpo siya ng mga ito ay maaaring malagay siya sa alanganin. Dahil dito, napagpasyahan ng ating bida na kailangan niyang maghanda at maglatag ng mga formation upang masiguro ang kanyang kaligtasan at mapanatili ang kanyang kalamangan sa anumang laban. Sa susunod na tagpo, makikitang nakaupo si Ming malapit sa isang puno habang tahimik na pinapanatili ang kanyang inilatag na formation sa paligid. Ang buong lugar ay kontrolado na ng kanyang bitag at anumang papasok dito ay mahuhulog sa kanyang plano. Sa sandaling ito, mabilis na dumating si Bird King at agad na nagbigay ng babala tungkol sa paparating na panganib. Ipinabatid niya na may dalawang malalakas na nilalang na paparating mula sa malayo at hinahabol ang isang magandang babae na kasalukuyang tumatakbo papunta sa direksyon ni Ming. Dahil dito, iminungkahi niyang umalis na agad ang ating bida upang maiwasan ang gulo. Sa kabila ng babala, nanatiling kalmado si Ming at hindi nagpakita ng kahit anong pag-aalala. Ipinaliwanag niya na nakahanda na ang lahat at mayroon na siyang planong nakalaan para sa mga darating. Para sa kanya, sapat na ang maghintay at hayaang mahulog ang mga ito sa kanyang bitag. Sa kabilang dako, makikitang mabilis na tumatakbo ang babae habang hinahabol ng dalawang hunter na nakasakay sa isang malaking demon beast na kahawig ng isang dambuhalang lobo. Ang babae ay mula sa Immortal Civilization at malinaw ang takot sa kanyang mga galaw habang pilit na tumatakas. Sa likuran niya, patuloy ang paghabol ng dalawang kalaban na puno ng kumpiyansa sa kanilang lakas at kakayahan.
Habang patuloy ang habulan naramdaman ng babae ang matinding panganib at napagtanto na maaaring hindi niya maabot ang kanyang mga kasamahan kung magpapatuloy ito. Sa kabila nito hindi siya tumigil at lalo pang pinabilis ang kanyang takbo umaasang makakaligtas bago pa siya maabutan. Sa sandaling pumasok sila sa lugar kung saan nakalatag ang formation ni Ming agad na na-activate ang bitag at sabay-sabay silang naipit sa loob nito. Naramdaman ng babae ang pagbabago sa paligid at agad niyang napagtanto na siya ay nahulog sa loob ng isang formation. Maging ang dalawang hunter ay napahinto at napagtanto rin ang nangyari at agad nilang naisip na may isang tao na naglatag ng bitag na ito. Sinubukan ng isa sa kanila na sirain ang formation gamit ang kanyang malakas na sandata at buong lakas niyang pinalo ito sa barrier. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas na natiling buo ang formation at hindi man lang natinag. Dahil dito labis silang nagulat dahil hindi nila inaasahan na ang isang formation ay magiging ganoon katatag. Habang ang dalawang hunter ay naipit kasama ang kanilang demon beast sa isang bahagi ng formation, ang babae naman ay nakulong sa hiwalay na bahagi na tila sinadyang paghati-hatiin ang mga nahulog sa bitag. Sa sandaling ito lumapit si Ming sa babae upang kausapin ito at sa kanyang paglapit ipinahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mula sa martial civilization na nagmula sa Tianyuan continent at ipinakilala ang sarili bilang Ming Yi. Ang babae naman ay nagpakilala rin bilang si Xiyu mula sa Immortal Civilization at sa kabila ng kanyang sitwasyon ay nanatili siyang maingat at mapanuri. Napansin ng babae na siya ay nahulog sa isang malaking formation na malinaw na kontrolado ni Ming at agad niyang naunawaan na hindi ito simpleng tulong lamang. Ipinakita niya ang kanyang talino sa pamamagitan ng pag-aakalang may kapalit ang anumang tulong na ibibigay sa kanya. Hindi itinanggi ni Ming ang kanyang layunin at ipinaliwanag na hindi siya tutulong ng walang kapalit. Para sa kanya ang anumang tulong ay kailangang tumbasan ng isang bagay na may katumbas na halaga. Agad itong naunawaan ng babae at walang pag-aatubiling naglabas ng isang aklat na itinuturing na isang supreme treasure sa kanilang immortal civilization. Ipinaliwanag niya na ang aklat na ito ay naglalaman ng mahahalagang kaalaman tungkol sa kanilang immortal civilization pati na rin ang mga martial technique na ginagamit nila at kabilang dito ang free purity technique. Matapos matanggap ni Ming ang aklat mula kay Xiyu, agad niyang kinwestiyon ang kanyang naging desisyon dahil malinaw na ito ay isang mahalagang supreme treasure ng kanilang immortal civilization at hindi basta-basta ibinibigay. Ipinahayag ng babae na walang magiging malaking epekto ang pagbibigay nito dahil magkaiba ang kanilang pinagmulan kung saan siya ay mula sa Immortal Civilization habang si Ming ay kabilang sa Martial Civilization mula sa ibang mundo. Dahil dito ipinaliwanag niya na kahit ibigay niya ang aklat ay walang makakaalam nito at kahit may makaalam man ay hindi ito magiging malaking usapin. Idinagdag pa niya na ang mga teknik na nakapaloob dito ay hindi madaling maunawaan ng isang hindi kabilang sa kanilang civilization kaya para sa kanya ay maliit lamang ang posibilidad na ito ay agad na mapapakinabangan. Gayunpaman ipinakita ng babae ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Ming dahil naniniwala siyang ang ating bida ay isang henyo sa larangan ng cultivation at may sapat na talento upang maunawaan ang nilalaman ng free purity technique. Ipinaliwanag niya na kung magagawa itong maunawaan ni Ming ay maaari nitong mapataas ang antas ng kanyang kapangyarihan at makatulong sa pag-angat ng martial civilization. Dahil dito buong galang na yumuko si Ming bilang pasasalamat sa tiwalang ipinakita sa kanya. Sa loob ng sandaling ito napagtanto ni Ming ang lalim ng kabutihang ipinakita ng babae dahil sa kabila ng kanyang lakas ay hindi siya nag-atubiling ibahagi ang isang napakahalagang kayamanan. Samantala ibinahagi rin ni Xiyu ang impormasyon tungkol sa 2 taong humahabol sa kanya at ipinaliwanag na ang mga ito ay mula sa isang makapangyarihang civilization na kilala bilang Taiwu Civilization na may lakas na maihahambing sa kanilang sariling mundo. Nanatiling kalmado si Ming at ipinaliwanag na hindi kailangang mag-alala dahil ang formation na kanyang inilatag ay hindi madaling masira kahit papagsabayin ng 2 kalaban ang kanilang lakas. Hinikayat niya ang babae na gamitin ang oras upang magpagaling habang nasa loob ng proteksyon ng formation at tiniyak na ilalabas niya ito kapag maayos na ang kalagayan nito. Ipinaliwanag din ng ating bida na sa patuloy na pag-atake ng 2 hunter sa formation ay unti-unti ring mauubos ang kanilang lakas at sa sandaling manghina ang mga ito ay madali na lamang niya silang matatapos. Agad na binuksan ni Ming ang aklat at ginamit ang kanyang Tai Divine Eyes upang simulan ang pag-unawa sa nilalaman nito at sa proseso ay napagtanto niyang ang mga teknik ng Immortal Civilization ay mas sopistikado kumpara sa kanilang sariling pamamaraan.
Dahil dito napaisip siya kung bakit hindi pa rin nagagawa ng Immortal Civilization na pamunuan ang buong mundo sa kabila ng kanilang kakayahan. Ipinaliwanag ni Shio na bagaman nangingibabaw ang kanilang mga teknik ay patuloy silang pinipigilan ng iba pang mga civilization at hindi sila hinahayaang maging iisang pinakamakapangyarihang puwersa. Kung wala ang pressure mula sa iba, matagal na sana nilang naabot ang mas mataas na antas at naging isang super civilization. Ibinahagi ni Ming ang sinaunang kasaysayan ng mundo kung saan minsan itong iisang napakalaking lupain kung saan sabay-sabay na namuhay ang iba't ibang civilization bago ito tuluyang naghiwa-hiwalay at naging magkakahiwalay na mundo. Ipinaliwanag niya na kung hindi nangyari ang pagkawasak na ito ay marahil ay iba ang naging daloy ng kanilang kasaysayan. Dagdag ni Shio, sinabi niya na marami pang hindi nalalaman si Ming tungkol sa universe dahil mayroong 3 makapangyarihang Supreme God race at daan-daang human race na higit pang mas malalakas kaysa sa kanilang inaakala. Ibinunyag ni Shio ang kanyang layunin na sumali sa pagsubok upang maging isang main god at sa pamamagitan nito ay maiangat ang kanyang immortal civilization sa mas mataas pang antas hanggang sa maging isang super civilization. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ni Ming ang kanyang sariling mithiin na hindi man kasing lawak ng ambisyon ng babae ay nakatuon sa pagpapalakas ng martial civilization at sa hangaring mangibabaw sa buong mundo. Sa kabila ng kanilang magkaibang layunin ay nagkaroon sila ng pagkakaunawaan at bahagyang gumaan ang kanilang sitwasyon. Sa paglipas ng oras ay inilabas ng babae ang isang inumin at ibinahagi ito kay Ming bilang simbolo ng kanilang pagkakaunawaan at parehong layunin. Habang sila ay tahimik na nagpapahinga at umiinom ay naramdaman ni Shio ang pagdating ng kanyang mga kasamahan at agad niya itong ipinaalam kay Ming. Sa puntong ito ay iminungkahi ng ating bida na aanyayahan ng mga ito na pumasok sa loob ng formation upang masigurong ligtas ang kanilang kalagayan at tuluyang matapos ang banta mula sa kanilang mga kalaban. Sa sandaling ito ay agad na tumanggi si Shio at ipinaliwanag na ang kanyang mga senior brother ay hindi kasing bait niya at maaaring magdulot lamang ng panganib kapag nalaman nilang malakas si Ming. Ipinaliwanag niya na may posibilidad na umatake ang mga ito o kaya ay tuluyang umatras kaya mas mabuting ilayo na lamang niya ang mga ito sa lugar. Dahil dito hiniling niya na manatili muna si Ming sa loob ng formation at huwag lalabas hanggang sa tuluyan niyang mailayo ang kanyang mga kasamahan. Bilang tugon, binuksan ni Ming ang daan palabas ng formation upang makaalis si Shio at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa ibinigay na Supreme Book. Sa labas ng formation makikita ang 3 nakatatandang kasama ni Shio na naghihintay habang pinagmamasdan ang kakaibang enerhiya ng lugar. Napansin nila ang lakas ng formation at agad nilang napagtanto na ito ang pinanggalingan ng huling mensahe ng kanilang junior sister kaya pinaghinalaan nilang siya ay naipit sa loob nito at nangangailangan ng tulong. Isa sa kanila ang nagsuri at nagpahayag na kaya niyang sirain ang formation ngunit mangangailangan ito ng oras dahil ang pagkakagawa nito ay napakaayos at malinaw na gawa ng isang bihasang individual. Sa kabila nito ay nanatili ang kanilang pag-asa na buhay pa ang kanilang kasama sa loob. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Shio mula sa formation at agad niyang ipinakita ang kanyang presensya sa kanyang mga kapatid. Lubos ang kanilang tuwa nang makita siyang ligtas at agad siyang tinanong kung paano siya nakalabas mula sa mapanganib na lugar. Ipinaliwanag ni Shio na sa loob ng formation ay may tumulong sa kanya at iniligtas siya mula sa panganib lalo na mula sa 2 cultivator na humahabol sa kanya na siyang naging dahilan ng kanyang pagkakapasok sa bitag at ibinahagi rin niya na ang taong naglatag ng formation ang siyang nagligtas ng kanyang buhay. Dahil dito iminungkahi ng isa sa kanyang senior brother na pumasok sila sa loob upang personal na pasalamatan ang tumulong sa kanya at makilala ang individual na ito. Subalit agad itong tinanggihan ni Shio at ipinaliwanag na hindi na kailangang abalahin pa ang taong ito at hindi rin kinakailangang magkita pa sila. Sa halip binanggit niya na nakahanap na siya ng trial reward mula sa lugar na ito at mas mainam na umalis na sila agad. Sumang-ayon ang kanyang mga kasama at mabilis silang umalis mula sa lugar nang hindi na nag-aatubili. Samantala mula sa loob ng formation ay tahimik lamang na minamasdan ni Ming ang kanilang pag-alis at piniling huwag magpakita. Matapos nito nanatili pa rin sa loob ng formation ang 2 hunter na naunang naipit at patuloy na sinusubukang sirain ang matibay na hadlang na pumipigil sa kanila. Sa kabila ng kanilang sunod-sunod na pag-atake ay hindi pa rin nila ito mabasag at unti-unting naramdaman ang panghihina dahil sa pagod. Napagtanto nila na ang gumawa ng formation ay isang napakalakas na individual at malaki ang posibilidad na iniwan na sila rito upang maubos ang kanilang lakas.
Dahil dito nagsimulang mabahala ang isa sa kanila at napilitang isaalang-alang ang paggamit ng isang napakahalagang kayamanan upang tuluyang masira ang formation. Sa kanyang pagdedesisyon ay malinaw ang kanyang galit at determinasyon dahil nangako siyang sa oras na makalabas siya ay hahanapin niya ang taong naglatag ng formation at hindi ito patatawarin. Sa kanyang isipan ay nakatanim ang hangaring gantihan ang kahihiyang kanyang naranasan at sisiguraduhin niyang pagbabayaran ito ng taong ito.